Bakit delikado ang pag-re-upload o pagnanakaw ng content ng iba? Pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-mahalagang topic lalo na para sa mga content creators, ang pag-re-upload o pagnanakaw ng content ng iba. Kung isa ka sa gumagawa nito o may kakilala ka, pakinggan mo to ng mabuti dahil malaki ang consequences nito. Una, ano ba ang content stealing? Kapag sinabi nating content stealing, ito yung re-upload mo ang video ng iba sa page mo. Reposting mo without permission. Pagkat, pag-edit o paglagay ng sarili mong watermark yung gawa ng iba. Pati paggamit ng audio, image or script ng hindi mo pag-aari. Hindi porket nasa internet, pwede mo nang kunin. May copyright pa rin yan. Pangalawa, ano ang magiging epekto nito? Una, nakakasira ito ng credibility mo bilang creator. Pangalawa, ninanakaw mo yung oras, effort at creativity ng original creator. At pangatlo, mas lalong bumababa ang quality ng content ecosystem. Kasi, imbes na mag-create ka, nagre-recycle ka lang ng gawa ng iba. Remember, creators rise by creating, not by copying. Pangalawa, ano ang sanction or penalties? Ito ang pinaka-importante kapag nahuli ka ni Meta o ni Facebook na nagre-re-upload ng content. Copyright strike ka. Automatic magkakaroon ka ng violation sa dashboard mo. Kapag tatlong sunod-sunod, ma-take down ang page mo. Pangalawa, demonetization. Mawawala ang ads eligibility ng page mo. Hindi ka makapag-earn kahit mag-viral ka pa. Pangatlo, content removal. Tatanggalin mismo ni Meta ang video mo. At minsan, pati ibang content mo, isasama sa review. Pang-apat, restricted reach. Liliit ang views ng buong page mo for weeks or even months. Hindi ka ipopush ng algorithm dahil considered ka as high risk. Pang-lima, permanent page ban. Kung grabe ang pattern ng pagnanakaw mo ng content, pwede kang i-ban permanently. Meaning, goodbye earnings, goodbye monetization. Ano ang dapat gawin? Simple lang, mag-create ka ng own content. Kung gagamit ka ng materials ng iba, ask permission. Gumamit ng licensed audio or free-to-use music. At pinaka-importante, i-honor mo yung intellectual property ng kapwa creator. Tandaan mo, mas masarap kumita kapag alam mong sarili mong pawis ang pinaghirapan ng bawat content. So ayan, creators, huwag tayong kukuha ng hindi atin. Hindi lang siya unethical, delikado siya sa page mo, sa monetization mo, at sa pangalan mo. If gusto mo pang matuto ng proper content creation, algorithm tips, at monetization insight, follow and share this video. This is Giovelin reminding you, protect your creativity, respect others' work. Natulungan ba kita? Like, follow, and share.